Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 28 hanggang 29. 1 John, chapter 2, verses 28 to 29. Napakladyan po kayo, babasahin ko na. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya ay matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin muna tayo. Aming Ama, sa iyong mga kamay namin muli, pinagkakatiwala ang pangangaral ng iyong salita. Pagid namin na wala ito sa kakayanan ng tao, kundi ito ay nasa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dalangin namin, sana'y ang mga salita mo ay maging totoong buhay at pag-isa at matalas kaysa sa litlang taba na magkabilay talim at sumusuot hanggang sa paghihiwalay ng mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at ng mga pag-iisip at ng haka ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ako po ay natutuwa na ang aking paboritong team sa PBA ay nakapasok na sa semifinal. Bagaman natalo sila kagabi. Alam nyo, yung team na yan na binabanggit ko, kaya alam naman ninyo kung anong team yan, yung Ginebra. No? Yan po ay pumasok sa semifinal ngayon dahil tinalo nila yung mayroong twice to beat advantage na Alaska. Alam nyo, pagka binasa rin nyo ang mga sulat ng mga sports writers, sinasabi nila na ang koponang ito, yung mga players nila, yung compositions ng players, hindi naman sila talented compare sa mga players ng ibang team, tulad ng Alaska, ng San Miguel, ng Star Shots, Star House, and dating pure foods, hindi sila ganun ka-talented. Meron lang silang plus factor. At yung plus factor nila, hindi lang yung pagiging never say die, kundi yung kanilang fans. No? Yung kanilang napakadaming mga fans na nag-cheer, nag-chat-chan sa kanila, lalo na sa mga crucial games. Kaya, malaki lagi ang possibility na sa mga crucial games ay nananalo sila. Kasi yun ang nagsisilbing motivations ng mga players. Encouragement sa kanila to win the game. Alam nyo, sa buhay Kristiyano, kailangan din natin ng motivation. Kailangan din natin ng encouragement. Hindi ba? Napakalakas ng puwersa ng makasalanang mundo para tayo ay hilahin patayo sa Diyos. At hindi lang yun, dayain ang ating mga puso para hindi natin makita yung kagandahan, yung sense ng paglilingkod sa Diyos, ng pa-fellowship mo ang Diyos. Malakas ang puwersa ng mundo. Kaya kailangan natin lagi ng encouragement to do our task of living for Christ, serving Christ, and fighting for the cause of Christ. Mahalaga yun, yung encouragement na yan. Kaya narito, yung mga talata na binasa natin ngayon, ito yung motivational thoughts ni Apostol Juan doon sa mga little children niya, sa mga mumunti niyang mga anak na sa pananampalataya ang sinusulatan niya. Motivational thoughts na magpatuloy sila doon sa mga bagay na naunawaan nila, naintindihan nila, at tinanggap nila yung pagsunod nila kay Kristo. At yung motivational thoughts na yan ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa atin ngayon. So sa mga nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na si Apostol Juan ay mayroong mga series of tests na ginawa rito, di ba? Para matiyak yung pagiging totoo ng karanasan ng isang tao sa kanyang pagiging Kristiyano. Yung authenticity ng kanyang experience ng biblical Christianity. Ang unang test, chapter 2, verses 1 and 2, ano yan? Doctrinal test.
Ano ba yung naiintindihan mong doktrina? Ano ba yung pinaniniwalaan mo para masabi mo Kristiyano ka? Dapat ang pinaniniwalaan mo na walang ibang tutubo sa'yo, walang ibang magliligtas sa'yo, kundi yung ginawa ni Kristo. Kaya dapat si Kristo yung propitiator. Siya yung tagapag-alis ng galit ng Diyos sa'yo. Wala nang iba. Hindi sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong kabutihan, kundi yun lang ang ginawa ni Jesus. Pero may pangalawa, ang isang totoong mayroong relasyon kay Kristo at nanampalataya na si Kristo lang ang kanyang tagapagligtas at wala nang iba, ay mayroong moral test. Chapter 2, verses 3 to 6. Ano yun? Yung kanyang pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ba sabi ni Apostol Juan, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa Diyos, ngunit hindi sumusunod sa kanyang utos ay sinungaling. Mahalaga na merong ebidensya sa buhay mo yan, yung pagsunod mo sa utos ng Diyos. Hindi ka lumalaban sa batas ng Diyos, kundi sinusunod mo ang kanyang batas. Isa sa mga batas ng Diyos, sa mga totoong Kristiyano, ay yung pong relational test. Chapter 2, verses 7 to 11. Love one another. Yung pagmamahal sa bawat kapatid. No? At hindi lang yun, dapat lumalabog ka sa iyong pananampalataya. Developmental test, chapter 2, verses 12 to 14. Hindi lang ikaw nananatiling young men or less mature in faith, kundi dapat maging father ka. Fathers, more mature in faith. No? And then, nakikita rin yan sa tinatawag na devotional test. Ano yung devotional test? Ano ba yung kondisyon ng puso mo? Saan nakatuon ang puso mo? Sabi ni Apostol Juan, dapat hindi sa mundo. Do not love the world or the things of this world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. Ang pagmamahal mo dapat, ang puso mo, ay nasa Diyos lamang at hindi sa mga bagay ng mundo. At ang pinaka-core of them all ay tinawag kong Christological test. Chapter 2, verses 18 to 27. Ito yung ating pinag-aralan ng nakaraan. Anong sinasabi roon? Ang sino man tinatanggi niya na si Jesus ang Kristo, ibig sabihin siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas, siya yung anointed one, at tinatanggi ka rin na si Jesus ay hindi nang galing sa Diyos, ibig sabihin tinatanggi ng siya Diyos, ano sabi ni Juan sa mga tao na tulad nila? Antikristo. False teachers. Liars. Masakit ang mga salitang ginamit, di ba? Bakit? Sapagkat itinatanggi nila ang natatanging paraan na ibinigay ng Diyos para ikaw ay maligtas at ang tao ay maligtas. Kaya napakahalaga na ang totoong pagkaunawa natin kay Kristo ay tama. No? Kasi kung mali ang ating pagkaunawa sa kung sino si Kristo, ang kanyang kalagasan, ang kanyang persona, ang kanyang ginawa, tiyak magkakamali rin maging ang ating pananampalataya. Somebody said, if you don't get Jesus right, everything else goes wrong. So, seryoso to, no? This is serious matter. False understanding of the nature and person and work of Christ is tantamount to destruction. While trusting and submitting to the real Christ taught by the Bible is tantamount to eternal life. So, para sa mga taong nagtitiwala kay Kristo, ano ang encouragement ni John? Ano yung exhortation niya? Verses 28 to 29, manatili kayo sa Kanya. Ibig sabihin, sumandig kayo sa Kanya. Maging tapat kayo sa Kanyang salita. Magpasabog kayo sa Kanyang kalooban. Sundin niyo siya. Ano man ang sitwasyon na meron kayo. At ang motivation niya ay Kanyang binigay dito, verses 28 to 29. Dalawa yung motivation na yan. Tingnan ninyo kung ano yung kalagayan niyo sa Kanyang harapan. Meron kayong espesyal na relasyon sa Diyos. Pangalawa, darating si Jesus muli. Dalawa mahalagang motivation na ginamit niya sa mga tao na kay Kristo Jesus. Meron kang espesyal na relasyon sa Diyos. Membro ka ng kanyang pamilya. Sabi, ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Ano ibig sabihin pag ginamit? Ipinanganak ka ng Diyos. Ibig sabihin, membro ka ng kanyang pamilya. At si Kristo ay muling darating.
para sa iyo. Kaya anong motivation? Nahigit pa ron. Hindi ba yung dalawang yan? Kaya ito ang mensahe na pwede natin tingnan ngayon pong umaga mula sa mga talatang ito na ating pong binasa. Living in the light of our spiritual identity in Christ and His sure return is a powerful motivation for faithfulness. Ang pamumuhay sa liwanag ng ating espiritual na katatayuan kay Kristo at ang kanyang tiyak na pagbabalik ay isang malakas na pangudyo upang tayo ay maging tapat sa ating pananampalataya. So, dalawang bahagi. Una-una, tingnan natin our exclusive dignity. Pangalawa, our expected destiny. Our exclusive dignity, nasa verse 29 yan. Tingnan natin. Kung nalalaman ninyo, siya'y matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Ano yung salitang yun? Ipinanganak niya. Spiritual birth. Yun yung born again. Sinasabi. Yun yung born of God. So, una natin tingnan. The fact of spiritual birth. Ano sinasabi sa verse 29? Ang sino mang gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Born of Him or born of God. Now, alam nyo, si Apostol Juan ay mas madalas na ginamit na yung salitang born of God, born again, born from above. Yan talaga ang literal yan. Born from above. Yan ang kanyang ginamit. Siguro pamilyar tayo sa John chapter 3, verses 3 and 6. Sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So si Juan ang sumulat niyan. Siguro nagsabi niyan. Dito rin sa Epistles of John, sa 1 John, maraming beses niya binanggit yung salita niya. Bukod sa verse 29, sa chapter 3, verse 9, ito ang mababasa natin. No one born of God makes practice of sinning. Chapter 4, verse 7. Beloved, let us love one another, for love is of God, and whoever loves has been born of God and knows God. Chapter 5, verse 1. Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Chapter 5, verse 4. For everyone who has been born of God overcomes the world. Chapter 5, verse 18. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning. So, limit ng paggamit ni Juan ng salitang ito. No, yung salitang born of God, born from above, born again. Pinanganak ng Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Ano yung punto niyan? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang isang tao, ang isang lalaki, ang isang babae, ang isang may edad na o ang bata, maaaring narito ngayon na nakikinig sa akin, ay nagiging anak ng Diyos, nagiging totoong Kristiyano, hindi dahil siya ay ipinanganak sa isang pamilyang Kristiyano, hindi dahil siya lumaki sa simbahang Kristiyano, hindi dahil siya tumanggap ng bautismo, no? Hindi dahil siya sumusunod sa mga batas ng Diyos mismo, kundi dahil kumilos ang Diyos sa kanyang pagkatao. It is a result of God's creative activity. No? Yan ang dapat nating tandaan. Bakit ka naging anak ng Diyos? Bakit ka naging Kristiyano? Dahil kumilos ang Diyos sa iyo. No? Ikaw ay ipinanganak ng Diyos. Ang lagang puso na dapat nating tingnan yan. Ano bang ibig sabihin ng salitang born again? Sa theological term, regeneration. Ang ibig sabihin niyan ay ang pagbibigay ng Diyos ng buhay sa isang taong patay espiritual. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga makasalanan ay patay espiritual. Ibig sabihin, hindi niya naiintindihan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Hindi nga niya naiintindihan ang pananampalataya. Hindi nga niya naiintindihan ang kanyang seryosong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ang Ebanghelyo ni Jesus,
maliban lang. Mabuhay siya. Kasi patay siya eh. Hindi ba? So mahalaga na dapat natin makita na ang kapanganakan muli, o ang kapanganakan ng Diyos, o ang kapanganakan sa itaas, ay dapat mangyari muna sa isang tao bago siya manampalataya at magsisi ng kanyang kasalanan. Imposible sa isang taong patay espiritual na makita niya, marinig niya, maramdaman niya, maamoy niya, malasahan niya ang kaharian ng Diyos. Ang ganda ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi, diba, ni Jesus kay Nicodemo, no? Unless a man be born again, he cannot see. He cannot see the kingdom of God. Maraming sa atin dito, nakakapakinig na ng madalas ng pangangaral ng Ebanghelyo sa pulpitong ito, Sunday after Sunday. Marami sa inyo rito nagpapasa rin ng Biblia. Marami rin kayong mga nakukuhang impormasyon patungkol sa Diyos, patungkol sa kay Kristo, patungkol sa tao, patungkol sa maraming mga bagay. Pero, maliban lamang na mabuhay kayo, magkaroon kayo ng buhay espiritual, wala kayong maiintindihan sa usapin na may kinalaman sa inyong pangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Kayo'y patay espiritual. So, ang talagang dapat nating itanong ay hindi yung ano ba gagawin ko para ako ay panganak na muli o paano ako ipanganak ng Diyos? Kasi hindi ka hindi mo naman pwedeng wala kang magagawa doon sa bagay na yun di ba? Parang walang pinagkaiba rin yan. Nung pinanganak tayo ng ating nanay, yan, alam yun. Wala tayong naiintindihan doon. Di ba? Wala tayong partisipasyon doon. Ang talagang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Ano ang ebidensya na ako ay ipinanganak na muli? Ano ang ebidensya na ako ay ipinanganak na ng Diyos? At ang immediate evidence ay tinuturo ng Biblia ay buhay. Hindi ba? Bakit mo nasabi na yung isang tao ay ipinanganak? Hindi dahil sa kanyang birth certificate, kundi dahil buhay siya. Gayon din naman sa usapin ng pananang espiritual. Para masabi mo na ang isang tao ay talagang na-born again siya, ipinanganak siyang muli, siya ipinanganak ng Diyos, siya ipinanganak sa itaas, meron siyang buhay espiritual. At yung buhay espiritual na yan, ang magbibigay sa kanya ng kakayanang tumugon sa panawagan na siya'y lumapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya. No? Kaya, dito natin makikita kung gaano kahiwaga ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pero maging yung salitang pananampalataya, yan ay isang spiritual action. Ibig sabihin, kondisyon niya ng puso. Yung salitang pananampalataya, ano ba sinabi ko? Ako'y nananampalataya. No, hindi nakikita yan ng tao sa paligid ko. Kasi kondisyon niya ng puso eh. So dapat natin din tanungin, ano ba yung visible evidence na isang tao ay merong totoong pananampalataya? No? So yan ang dapat natin tingnan. So that brings me to my second subheading. The fruit of spiritual birth. Hindi rin ako na sa verse 29. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makatitiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay pinanganak ng Diyos. Ang ipinanganak ng Diyos ay gumagawa ng katuwiran. Dahil siya ay nakauunawa sa pagiging matuwid ng Diyos. Ano sinasabi rito ni Juan? John is saying here that those who have been born of God will display the family likeness in their lives. And that is, they too will practice righteousness. Sila din ay namumuhay sa katuwiran. No? Ibig sabihin, nakikita ng tao sa paligid na kamukha mo ang Diyos sa katangian. Nakikita niya na mukhang iba ang itsura mo sa iyong katangian.
Nahahawig ka sa iyong Ama. Sa pagsasalita, sa estilo ng pamumuhay, sa pagharap sa problema, no? Yung ugali mo, pagdating sa kasalanan, yung pagpapakita mo ng awa sa mga nangangailangan, yung attitude mo sa tinatawag nating Lord's Day. Alam niyo, bakit ba natin binibigyan din lagi yung Lord's Day? Siguro, yung iba sa inyo, nagsasawa na doon sa text ko. Lagi, pag Sabado, sa pagpapaalala patungkol sa Lord's Day. Bakit ko ba pinapaalala yan sa inyo? Alam niyo ba, mga kapatid, na yung Lord's Day, ay hindi lang ito basta utos, ito mismo ay nanggaling sa halimbawang ipinakita ng Diyos. Hindi ba nung nilikha niya ang mundo, ang universe, sa loob ng 6 na araw, pagdating ng ika-7 araw, siya'y nagpahinga. Yung salitang pahinga no, hindi siya natulog, hindi siya nag-relax, hindi siya nag-malling, hindi siya nag-swimming, hindi siya nagliwaliw. Ano ginawa niya? Pinagpala niya. Ginawa niyang banal ang araw na ito. Ginawa niyang espesyal. Ganun din dapat tayo. Kaya natin ginagawa yung pag-o-observe ng Lord's Day because this is the character of God. This is our own way of showing to the world how God is really is. He is observing that day. He did observe that day and He blessed that day. He made that day holy, and so we are. If we are a member of His family. Lord's Day is a day of reflection. Lord's Day is a day of meditation, praise and adoration. No? Hindi ito araw ng pagtulog. Hindi ito araw ng magre-relax. Ito'y araw ng pagpapahalaga sa ginawang banal na araw ng Diyos. Ibig sabihin, araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri, araw ng pagre-reflect sa kabutihan ng Diyos bilang isang iglesia, maging ikaw personal sa iyong buhay bilang isang Kristiyan. So yan dapat nating makita. The fruit of spiritual birth is to display the character of God in our day-to-day living. Pangalawang bahagi natin dapat tingnan, our expected destiny. Nasa verse 28 yan. Unang-una, tingnan natin sa bahagi ito, the certainty of Christ's coming. Verse 28, at ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Ano di ba sinasabi ni Juan dito? Sinasabi niya na ang kasaysayan ay merong endpoint. May katapusan. Life is not an ending series of timeless events or an endless repeating cycle. Yung magpaikot-ikot lang. Sinasabi nila, ganyan na naman yan. Paano bang uso? Uso yung, di ba, yung damit. Uso ito, yung uso ito ngayon, pagkatapos mawawala, after 20 years, papalik na naman. Repeating cycles lang. Hindi ganun ang kasaysayan. Merong definite end point ito. History has God appointed destiny. At kailan yun? At ano yun? Yan yung araw ng pagdating personal at maluwalhati na pagpapakita ng Panginoong Jesucristo. Yun yung huling araw sa kalendaryo ng Diyos, sa kasaysayan ng mundo. At alam nyo, bawat araw na dumadaan, bawat araw na lumilipas, dinadala tayong malapit doon sa event na yan. So si Jesus ay mas malapit nang dumating ngayon kaysa kahapon, kaysa noong isang taon. No? Dapat natin tandaan yan. Darating ang oras na yan. Darating ang araw na yan, whether you like it or not. There is coming
Christ is going to appear and our faith will become sight. Makikita natin siya ng mukhaan. We will see Him as He is. Physically. Physically. Hindi invisible. No? Tulad ng turo ng mga Jehovah's Witness. Sabi ng mga, saksi ni Jehovah, pinredict nila, di matanda kung sila, kung si Charles Taze Russell o si Rutherford, na darating si Kristo 1914. Dumating ang 1914, wala namang dumating ng Kristo. Ano sabi nila? Dumating, hindi lang nagpakita. Invisible ang kanyang pagdating. Hindi ka naman sinasabi ng Biblia. 1 John chapter 3, verse 2. Nabasa niyo ba yun? Mga minamahal, ngayon ay may mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nakahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag tayo, magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Meron din nagtuturo ngayon na yun daw, physical coming ni Christ ay hindi totoo. Symbolical lang yan. No? Ang talagang si Kristo ay dumating na nung tinanggap mo daw si Kristo sa iyong puso. Nandito na sa pagkatao mo. Pero pagkatao pakinggan, ano? Pero hindi yan ang tinuturo ng Biblia patungkol sa kanyang pagdating. Darating talaga siya. At makikita natin siya. We shall see Him as He is. It is not a figment of man's imagination. It is not a myth. It is not symbolical. At ito yung totoo. Kung gaano katotoo na ang umaga ay darating pagkatapos ng mahabang gabi, higit na totoo na darating siya. Nais ko kayo tanungin ngayong umaga. Ito'y tanong ko rin sa aking sarili. Ang ating bang puso ay naghahangat ng pagdating niya? Gusto ba natin makita na si Kristo ng mukha sa mukha? Hinahanap pa natin na sana maging mabilis na ang kanyang pagdating. Yung kinakanta natin, at kakantahin natin mamaya. Yung bahagi ng, it is well with my soul, may bahagi doon na, ano ba yun? Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight. Pag tinagalog mo, Panginoon, pabilisin mo na yung pananampalataya ko ay maging nakikita na mismo ng mata ko. Totoo ba yan sa'yo? Pag kinakanta mo. Totoo ba na gusto mo nang dumating si Jesus? O siguro, yung iba sa atin dito, walang ganong klase ng pagdalasa. Siguro, sabihin ng iba, sana, gusto ko naman dumating na si Lord. Kaya lang, sana, huwag mo na ngayon. Hindi ba ako nakakapag-asawa? Gusto ko magkaroon ng pamilya. Gusto ko magkaroon ng yung mga anak ko maliliit ba? Pastor, ako nga. Napalagay mo natin sila. Ay, gusto ko maglingkod sa Panginoon, maging missionary sa iba't ibang lugar. Huwag mo na siyang dumating. Alam nyo, natibay lang yan ng pagiging selfish mo kung yan ang sinasabi mo. O maaaring kayo ng distorted view of Christian hope. Sapagkat malinaw sa Biblia na ang pagdating ni Kristo ang ultimate hope ng isang mananampalataya. Yun ang kanyang dapat inaasahan. Yun ang kanyang hinahanap na dumating na. Yun yung araw na kung saan ang injustice ay mawawala. Ang digmaan, ang conflict, ang kasalanan, ang panganib will finally end. Ito yung araw na hahatulan ng Diyos ang mundong makasalanan. No? Kahit anong gawin ng ating present government ngayon, na talagang, di ba, makipag-usap ng kapayapaan sa mga rebelde, pigilan itong gumagawa ng mga masasamang tao rito sa mundo. Hindi ito magiging totally na mangyayari sa ating bayan. Andyan pa rin ang panganib. Maging sa iniisip mong pinaka-safe place in this world, mayroong danger. Pero sa pagdating ng Panginoon, aalisin niya lahat ng panganib. No?
At maging yung struggle mo sa kasalanan, mawawala na. At makakasama mo siya magpakailan-kailanman. Hindi ka ba excited doon? Eh kung hindi ka excited, malamig yung puso mo. At hindi mo iniisip yan. Iniisip ko kasi, may pamilya pa ako, may anak, wala pa akong asawa, di pa ako nagpapakasal. There is something wrong with your Christianity. It's serving your heart right now. Sapagkat ang isang totoong Kristiyano, ang kanyang pinagkagalakan, ay mararanasan niya na kapag naman na ang Panginoon sa Kristo. At dalhin siya sa bagong langit. But the certainty of Christ coming will surely bear an important responsibility, and that brings me to my next subheading. Concerns of Christ coming. The concern of Christ coming. Verse 28. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya. Kasi ito ginamit sa Tagalog, pagtitiwala. Pero sa English, confidence. Hindi mababaw yung pagkakasalin. At hindi mapahiya sa harapan niya, sa Kanyang pagdating. So dito makikita natin na meron dapat tayong maging concern. Sa pagdating kaya ng Panginoong Kristo, andun yung ating confidence, o nandoon yung ating takot. Bakit tayo mapahiya? Isipin nyo, ang isang babaeng ikakasal, di ba? Usually, sa kasalan, ang pinakasentro talaga, kung ang pag-uusapan lang natin yung individual, yung babaeng ikakasal. Kaya siya yung talagang inaayusan, di ba? Pinagaganda ng gusto. Isipin natin na isang babae ikakasal darating sa lugar ng kasalan, siyempre more than anything else, she wants to look her best when that day comes. She wants to please her husband and gladden his heart. Kailan kanyang puso bakit siya nagpapaganda? Bakit siya nag-aayos? Kasi gusto niyang i-please yung mga nanonood. No? Yung pag gusto niyang i-please yung mga nanonood, yung mga usyoso, o yung kanyang asawa. Pagka yung gusto niya mga nanonood para maganda tingnan sa camera, no? Para, hindi problema. Dapat gusto kaya gano'n. Dahil gusto niya ma-please yung kanyang asawa. Yung mapapangasawa niya. Pero isipin nyo, dumating ang isang babae na ikakasal. No? Hindi nagsuklay ng buhok. Yung damit niya ang dumi, kusog-kusog. Yung kanyang belo, sira. Ano sinasabi nun? Obviously, hindi siya handa sa araw na yun. At yung hindi niya pagiging handa ay indikasyon na maaaring hindi niya totoong mahal. Yung lalaki. Na yun na kanyang makakasalan. Tanong mo sa inyo, mahal niyo ba si Jesus? Kung mahal niyo siya, gusto siya makita. No? At kung gusto niyo siya makita, gusto niyo maging maganda. Sa araw na yun, gusto niyo ma-please siya kapag nagkita na kayo. Pero hindi tayo naniniwala na si Kristo will come any moment. We don't believe that. Of course, Christ may come so near from now, but not any moment because mayroon sinasabing mga associated events before the actual coming na dapat mo nang mangyari. Pero granting for the sake of argument, ngayong araw na ito darating si Kristo. Halimbawa na, ngayong araw na ito, darating siya. Ano gagawin mo? Ikaw ba ay magtatago sa tako? O ikaw ay tatakbo patungo sa Kanya ng merong lakas ng loob at ng merong kagalakan at ng merong kumpiyansa at pagtitiwala. Ito may araw ng hindi mapapantay ang kagalakan o araw ng kahihiyan. Dahil hindi ka naging tapat sa Kanya. Hindi mo ibinigay yung best mo sa Kanya. Hindi siya yung priority ng buhay mo.
examine natin ang sarili natin ngayon kahit na mga Christian na tayo. Baka meron na tayong unti-unting pagtalikod sa Diyos. Pandalamig. No? Baka tayo nagpupunta rito dahil ayaw naman natin lang mapuna na hindi tayo naka-attend. No? Baka nandito tayo dahil just for the sake of attending. Pero wala na yung puso natin. Wala na yung talagang init at hangarin. Kaya ako narito dahil gusto kong sampahin ang aking Diyos, ang aking Panginoon. Magsisi tayo baka meron tayong backsliding na nangyayari sa puso natin ngayon. Let us all examine ourselves today and repent of our backsliding. Tandaan natin ito. Sa kanyang pagdating, it could be either the greatest day of your existence or the most terrifying day of your entire life. Pag dumating si Jesus, maaaring ito ang pinakadakilang araw ng pag-iral mo sa sinukot na ito. O ito ang pinakamasaklap na kasawian na mararanasan mo. Pwede mo bang sabihin yung sinabi ni John, sa John chapter 22 verse 20, sinabi sa kanya ni Jesus, darating ako! Malapit na! I am coming soon! Ang sabi ni John? Ang sabi ni John? Amen! Come, Lord Jesus! Ano sabi niya? Dumating ka na, Panginoon! Oh, ang mangyayari kaya sa araw na yon, pagdating ni Jesus, eh matutulad ka doon sa sinabi sa Revelations chapter 6 verses 15 to 17. Ito yung mga hari, mga prinsipe, mga simpleng tao. Nung dumating na yung araw ng ng Panginoon, ang sabi, pumunta sila sa mga bundok, pumunta sila sa mga matataas na lugar, at sinabi nila sa bundok, tabunan mo ako, bundok, mga bato, tabunan mo ako. Mas gusto pa nilang matabunan sila ng bato at ang bundok kaysa harapin ang mukha ng Kordero ng Diyos na nasa trono at ang kanyang galit sa mga makasalanang ulan. Kung ikaw ay totoong mananampalataya ni Kristo, sana yung talagang damdamin mo yung katulad ng Juan. Kung natin si Jesus ngayon, regardless kung ako hindi pa nag-aasawa, kung wala pa akong boyfriend o girlfriend, kung wala pa akong pamilya, yun ang pinakamasarap sa lahat. Lahat ng meron tayo ngayon, panandalian lang yan di ba? Lahat ng meron tayo ngayon, panandalian. Ano mang relasyon mo sa kapwa-tao mo, panandalian yan. Yung relasyon mo sa asawa mo, matatapos yan sa kamatayan. Yung relasyon mo sa mga anak mo, kapag lumalaki na sila, unti-unti na nawawala ang hold mo sa kanila hanggang sa sila yung kapamilya. Di ba? Lahat naman Ba't gusto natin ang mga bagay na temporal? Ayaw natin ang mga bagay na eternal. Tandaan natin sa araw na yan, para sa mga hindi nananampalataya kay Kristo, pagdating ni Kristo, magtatago sila pero wala silang pagtataguan. Mayroon ba sa inyo rito, marami, hindi nyo siniseryoso yung pangangailangan ninyong espiritual. No? Sekundaryo, third na lang, o fourth na lang. Bakit? Kung ilalagay natin sa inyong listahan 1 to 10, baka pang siyam o pang 10 na lang yung usaping espiritual. Itong gusto ko sabihin sa inyo ulit, na ang pagdating ni Kristo ay araw na hindi may paliliwanag ang kagalakan para sa mga totoo at tapat na mananampalataya niya. Pero ito rin, at the same time, ay araw ng hindi may paliliwanag na kasawian para sa mga hindi Kristiyano at para sa mga Kristiyano lang sa pangalan. Ito na ang pagkakataon para magsisi. Ito na ang pagkakataon para aminin ng ating puso ay puno ng pagkukunwari. Na wala tayong interest, na tayo easy-go-lucky sa ating paglilingkod sa Diyos. Anong hamon? Ibigay ang buhay kay Jesus. Buo! Buo! At tingin mo na ikaw ay iligtas niya. Tandaan natin ulit, there are only two kinds of reaction, no third one.
either holy confidence in facing Him or everlasting shame. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa mga